Hi everyone! Ano na naman kaya itong gagawin ko? Ba't plywood na tong hawak ko? Di man ako karpentero ah. Tapos nilagay ko pa sa itaas ng bubong. O, yan na yung literal na plywood. Kung para saan nga ba ito, tapusin mo na lang hanggang dulo. At dahil nga sa napansin kong pakadaming bunga nitong kamyas sa tapat ng bahay namin. Grabe hitik na hitik. Ayan, namitas ako kahit wala man akong pagagamitan ba. Kaysa naman mabulok at malaglag, diba? Sayang din. Kaya ayan, kumuha lang naman ako ng nasa 10 piraso yata yun. Tapos umalis na ako. Diba? Akala mo pupunuhin ko yung dala kong bayong? No. Alam nyo kung bakit? Dahil dito ako mangunguha ng kamyas sa may tapat ng bahay ng tita ko. Diba? Di nyo expect to. Umpisa pa lang nitong vlog ko, plot twist na agad. Saan ka pa? Sino ba kasing matinong tao na ang dami-dami ng kamyas sa tapat ng bahay, dadayo pa sa ibang bahay para manguha ng kamyas? Ako lang nakakagawa niyan, B. That's why I am unique. Hindi, mas marami man kasi itong bunga ng kamyas nila kaysa doon sa amin. Though parehas lang naman sila na hitik yung mga bunga. Or in Pangasinan term, amo moriol. Kaso ang kaibahan lang doon sa amin bawas na yung sa ibaba. Kasi nadadaanan ng mga tao so may mga kumukuha na. Kumbaga na naabot kwanda. Unlike dito kinaante, untouchable siya kasi nasa loob ng bakod. Kaya dito na lang ako, ipaubaya ko na lang yun doon sa mga nadaan na gustong kumuha. Alam nyo, sobrang nakakalibang talaga magpitas tapos ang sarap sa feeling. Habang pinagmamasdan mo yung mga hitik na bunga tapos pipitasin mo. Nakaka-relieve siya ng stress actually. Yung kahit na hindi naman siya ganun kasarap na prutas at hindi naman usual na pinapapak lagi. Pero feeling mo para kang namimitas ng ubas sa may paraiso, ganun. Oo, totoo. Pero kung di ka makarelate sa sinabi ko, bahala ka na sa buhay mo. Kaya nga ayan nakadalawang timba ako kasi nalibang talaga ako sa pagpitas ba. Buti nga napigilan ko pa yung sarili ko. Nung umpisa, wala pa talaga akong idea kung anong gagawin ko dito. Kaso habang namimitas ako, dala rin ang kwentuhan ng mga nakatambay doon. Sabi nila maganda raw to ibilad sa araw para maging dried kamyas. At maimbak siya ng mas matagal. Para may magamit pa lalo kapag hindi na niya season kasi mahirap na maghanap ng kamyas. Ganon. O syempre, binalik ko ulit kasi pinakita ko lang sa inyo kung ano itsura niya pag nasa bilao. Pagkatapos kong mamitas, ngayon ay huhugasan ko na muna siya. Dito sa may poso namin na laging natatanggalan ng nguso ba? Abala man sa vlog ko to. Ayoko man kasing gamitin yung faucet namin sa pag-igib kasi maaksaya sa kuryente. Kapag tumunog na kasi yung tangke namin, sasabayan na rin niya ng tunog ng talak. Nakailang tunog na yung tangke ngayong araw Ang tamad-tamad yung mag-igib may puso naman dyan. First time ko gumawa ng dried kalamyas sa tanang buhay ko without any premonition and preposition. Kaya itong prosesong gagawin ko ay naaayon lamang sa aking pananaw at prinsipyo sa buhay. Okay ba tayo doon? Baka mamaya kasi marami na namang magmarunong dyan. Charot, nakikinig naman ako kung may mga sinasuggest sa akin. Basta in a proper way, hindi yung bio-bio ka, tan-GA ka, mali-mali naman yung gawa mo, ganun. Habang hinuhugasan ko siya, sinabayan ko natin ng pagtanggal ng mga dried petals. Kung nakikita nyo dyan yung mga itim-itim na lumulutang, mga bulaklak kasi yan. Madali lang naman separate kasi nakalutang na. Pagkatapos kong maagsaw lahat ng mga kamyas dyan sa planggana, ibinundak ko na yung tubig. Medyo nang hinayang nga ako kasi ang hirap-hirap mag-igib tapos itatapon ko lang. And then, inigiban ko ulit para sa pangalawang beses ng paghuhugas. Actually, hindi talaga ako sure kung hinuhugasan pa nila talaga to or diretso bilad na agad sa araw. Dito naman, habang inaagsaw ko pa isa-isa yung mga kalamyas, hinihiwa-hiwa ko na rin tapos tinatanggal yung sa may ngusob niya. Hindi ko rin to sure kung hinihiwa ba to bago ibilad or binibilad na lang na buo. Lahat na lang hindi ko sure, diba? Ba't ko pa kaya to blinagan? Feeling ko lang din kasi mas mabilis siyang matuyo kapag hinati-hati yung kamyas. Kasi kapag hinati mo, diba, magkakaroon ng daanan yung water content niya sa loob kapag nag-evaporate na. Kaya mapapabilis yung pagkakatuyo niya. Ngayon naman ay tuturuan ko kayo ng iba't ibang way ng paghiwa sa kamyas, Makinig kayong mabuti kasi magagamit nyo to sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. Una ay yung ganyan sa ginagawa ko ngayon, pa-demure style. Yun bang para kang dalagang Pilipina na inutusang maghiwa ng kamyas? Pangalawa naman ay ang sakang style. Nakabuka ka tapos yung tuhod mo dapat ay halos umabot na sa balikat mo. Very refreshing ang position na yan. Pangatlo ay ang talimokor style. It comes from the Greek word tali which means kneel and mokor which means down. Talimokor or kneeling down style. Ganon. Sige, paniwalaan mo lang yung pinagsasabi ko.
Ang ikaapat na style naman ay ang contortionist style level 1. Madali lang yan, kaya level 1. Kung gusto mo namang mag-level up, ganito yung gawin mo. Ayan. Yan naman ang contortionist style level 2. Wala lang, kapag gusto mo lang naman pahirapan yung sarili mo kasi bored ka, ganun. Gayahin mo yung ganyang style. So natuto ba kayo? Nakabisado nyo ba? Baka gusto nyong i-demo ko ulit. Wag na, tapos ko na palang hiwain lahat. Yung mga natira doon sa planggana, mga overripe na yun, maliliit, tapos yung iba bulok, kaya di ko na kinuha. Ngayon, ibibilad na natin ang iyong bilat. Bali, may mga nakolekta ako dyan na 4 na pirasong bigao, mga pinaglagyan ng kakanin noon, para may pagpatungan ako. Tanghaling tapat ito, kaya sobrang init talaga. Hindi man kasi pwedeng magbilad ng hapon or gabi, diba? Nung napuno ko na yung 3 bilao, marami pang natira. Parang di ko pa yata nakalahati man. Nilagyan ko din pala ng asin yung natira sa planggana. Kasi gusto ko lang naman mag-experiment kung alin ba yung mas maganda. Yung may asin or wala. So that is the purpose nung dala-dala kong tang mango flavor na lagayan. Wag na lang kayong maingay ha na naglagay ako ng asin. Magagalit kasi sila, mas lalo daw kakalawangin itong yero namin. Kinalawang naman na lubusin na, diba? Hindi magkasya lahat ng kamyas sa bilao. So, anong gagawin ko? Alangan dyan ko ipatong mismo sa yero, diba? Kaya ayan, nagpunta na lang ako dito sa may ayaman na ulag. Yes, may nakatirang ahas kasi dyan nakita namin, di namin mahuli-huli. Para kunin itong plywood na pagbibiladan natin ng piyas or kalamyas. O, syempre, hinugasan ko man yan, malikabok eh. Binrush ko pa kamo. Thank you so much, Uncle Ali, sa pagtwato ng geripo. Bale, ginawan ko na lang siya ng shortcut para makaakyat agad dito sa bubungan namin. Kesa naman idaan ko pa doon sa loob ng bahay namin, diba? Buti na nga lang mataas akong lumundag ba? Ngayon, akyat na ulit ako sa langit. Apakainit nitong tinatapakan kong yero. Diyos ko, nakakapaso ng talampakan. Di ko na nadala yung tsinelas ko at nang mamadali na ako ba. Kaya ayan, kumuha na lang ako ng basahan para tungtungan at hindi ako maluyakan. Ikinalat ko na lang dyan yung mga natirang kalamyas doon sa planggana. Tapos binawasan ko na lang din yung mga nasa bilao kasi masyadong makapal yung pagkakalagay ko para mabilis matuyo. Syempre, hiniwalay ko pa rin yung may asin sa wala. Bali yung nasa itaas kasama yung 3 bilao, yan yung walang asin. Yung banda rito naman yung meron. O siya, okay na yan ha. Balikan na lang natin bukas. Kasi parang mahihit stroke na ako. Abutin daw ng 5 days yung pagbibilad nito ayon sa mga di mapagkakatiwala ang mga tao. Sige na at magpapabipi pa ako. Kinabukasan, umakyat ulit ako syempre dito sa bubungan para makita yung pagbabago ba. Ganyan na po yung itsura niya sa unang araw ng pagbibilad. Medyo comatose na pero hindi pa totally na de-decompose. Kaya hayaan lang natin dyan. Sa ikalawang araw, ayan, ganyan na yung naging itsura niya. Hindi pa siya masyadong tuyo pero kumubot na siya. Lumiit na, kunti na lang pagtinignan at hindi na siya matakaw ng space. Kaya nilipat ko na lang dito sa mga bilao. Parang uulan din nung mga araw na ito kaya hinakot ko na lang lahat para ipasok muna sa bahay. Pinaghiwalay ko pa rin dyan yung may asin sa wala para hindi ako malito. Sa pangatlong araw, ayan, inutusan ko na lang yung pamangkin ko na ibalik na sa bubungan para may ambag naman siya. Tapos ako na nagbantay dyan maghapon. Hindi ko na iniwanan dyan kasi di ba kahapon munti ka ng maulanan. Ano ba yan? Nakatulog na naman ako. Dito sa pangatlong araw, kahit hindi pa siya masyadong tuyong-tuyo, makikita mo na yung pagkakaiba ng may asin sa wala. Nangitim yung may asin. Ayan siya nagkaroon yata ng chemical reaction. Sa ika-4 na araw, dyan pa rin ako natulog syempre. Kasi matyaga naman ako mag-antay, diba? Alam nyo yan. At ganyan na po naging itsura niya, mas nangitim palalo yung may asin. Samantalang naging golden brown naman yung walang asin. Pinagkasya ko na sila dyan sa 2 bilao para di na ako mahirapan. Pwede na raw to, pero mas gusto ko kasi yung tuyong-tuyo pa dito para hindi mabuutan kapag inimbak na. Kaya heto, pinaabot ko pa sa ika-5 araw. Kaso nung ikiklaim ko na siya dito sa bubungan namin, nagulat ako, nawawala yung 1 bilao ba? Yun pa naman yung walang asin at mas marami. Laking gulat ko, ayan, ninilipad pala ng hangin, Diyos ko. Sabi ko na nga ba, kailangan bantayan to dapat dito ako natulog kagabi. Yung bilao na malaki, di ko na makita, nalaglag na yata sa ibaba. Pinagtyagaan ko na lang din pulutin itong mga natira sa yero ba na kumalat. Sakaling may mga maisalba pa ako kahit papaano man. Nanggigilak ko, naabala na nga ako ng husto. Buntikan pang masayang yung pinaghirapan ko ng 5 araw. Nagkanda itim-itim ako dahil dito tapos matatapon lang pala. Good luck na lang doon sa endorsement kong sabon kung mag-renew pa ng kontrata.
Ngayon ay ilalagay ko na po sa bochi, bomyabuchi, para maimbak na natin ng maayos. Nagkasya naman lahat dito sa boting kinuha ko. Saktong-sakto yung dalawang klase, yung isa may asin, yung isa naman ay walang asin. Pero mas marami pa nga dapat yung walang asin kung hindi lang tinapon ng hangin. Wala pa ako maisip kung saan ko gagamitin ang dried kamyas na to. So mag-suggest na lang kayo sa comment section, ha? Sabi nila, mahal daw ang dried kamyas. Abot 500 yata ang 1 kilo, ganyan. Pero kung gusto nyong bilhin itong ginawa ko, ibebenta ko ng 2.5 yung isang bote. O bakit? Ang hirap-hirap kaya magbilad. Mangingitim ka. Ni kulang pa nga yung 2.5 pampagluta drip. Para pala mas maimbak ko to ng mas matagal at hindi mabilis masira, ay lalagyan ko ng oil. Palm oil lang naman ito, pero mas maganda kapag olive oil. Kaso mahal. Natutuhan ko to sa Saudi doon sa mga paninda kong dried tomatoes. Nakababad kasi yun sa oil. Yun lamang po. Please like, follow, and share. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make a people angry.